Yung goal namin na makapag-produce ng 1 million seedlings. Kasi just imagine kung makapagtanim tayo ng 1,000 bagong puno. Katumbas po yun ng isang maliit na gubat, yung 1 milyong puno na yun. So karagdagang puno yon na magbibigay ng lamig, ng shade, at saka ng protection para sa wildlife, at saka makapagbalanse din ng ecosystem. So aside dun, syempre yung goal namin na kahit papano bilang negosyante, so kumita din. Kung makapagpunla kami ng 1 milyon na seedlings, tapos tumubo kami ng piso kada isang seedlings, so magiging milyonaryo kami. Ang mga available na puno sa 1 million seedlings, mga 3 seedlings na pwede nyong makita dito, yung mga hardwood trees. Kagaya ng mga nara, mga agoho, mulave, dao, at saka mga iba pang puno na halos hindi na makita sa sirkulasyon sa kahit saang parte ng Pilipinas. So meron pa kaming mga flowering trees. So we keep it here para yun, syempre dream namin na to make Philippines green and beautiful again. So kasama sa greening program na pwede naming i-support sa mga gustong magtanim, makita din natin na namumulaklak yung mga puno. Isa pa yung mga puno na mga native species na halos nauubos na dahil napopoach, na nakaka-cut out na, or kaya naman ay nawawala na sa nagiging endangered na, kagaya ng mga balakat, ng mga saleng, mga lawaan, yung mga ganun. Hindi na lahat ng lugar may mga lawaan. Mga kamagong, mga yan, native mga tree species. Aside from that, meron din kaming mga medicinal trees, meron din kaming mga fruit-bearing trees, kagaya ng mga mangga, mga grafted mango, chico, lahat ng maiisip niyo pong puno is available sa 1 million seedlings. Isa pa is yung aming mga ornamental trees, mga shade trees na which is kailangan din para mas mapaganda natin yung paligid. Mas permanent na lamig ang ibibigay sa atin ng mga puno na mga ornamental trees na makikita natin sa mga syudad, sa mga private properties, sa mga parks. So yun. Available po dito yan sa 1 million seedlings. Dalawa yung aming pamamaraan ng pagko-collect ng mga seedlings na yan. So nandyan na kami mismo yung nagso-source out ng mga buto. So may mga kausap din kaming mga native, mga tao na malapit sa gubat or sa bundok o kung saan lugar meron abundant yung ganong klase ng puno. Tapos bibilhin namin yun sa kanila. In return, syempre may monetary yun. So babayaran namin sila. Minsan nagpapaturo na rin kami kung paano tumutubo yun sa kanila. So tapos, ipupunla mismo namin dito sa 1 million seedlings. Yung iba naman, kapag hindi pa namin kayang patubuin or i-propagate, nagtitrade kami sa ibang lugar. Say for example, may mga puno na bihira pang makikita sa Luzon. Like for example, yung mga lansones na yan, yung mga rambutan, dahil hindi pa naman kami capable para mag-put up pa ng grafting center. So nandiyan na nagtitrade kami. So bibili namin yon sa mga grafter or sa mga ibang nursery partners para lang din magkaroon din ng available na puno sa 1 million seedlings. Para pagka hinanap nyo, it is almost a one-stop shop na pagpasok nyo sa punlaan na to, eto, nandito yung mga kailangan nyo. Parang isang shopping center siya ng mga seedlings. Ang talagang struggle at saka yung mga challenges na medyo mabibigat namin kung iisipin, yung margin ng mga taong may gustong magtanim. Kumbaga, yung tao na gustong magtanim hindi ganun kadami. Hindi siya kamukha ng bigas kasi hindi ito wants, hindi ito needs na kailangan ng tao or gugustuhin ng tao. Ito kasi parang hobby lang siya. So out of 100% ng population, siguro mga nasa 20% lang yung may eagerness, na may puso at may kaisipan na gustong makatulong, gustong magtanim ng puno. Out of that 20%, may mga tao lang din dyan na may pera. Yung iba dyan, magbibili konti lang. So yung iba dyan, talagang iniisip na investment yon, yung ganon, yung pagtanim ng mga puno. So for example, yung mga Bangkok guava na yan, yung mga kalamansi. So naiisip nila, investment yon. Pero napakaliit ng margin, kukunti lang yon. At saka sabi ko nga, kung hindi ka sa ganitong kabuhayan, hindi mo makikita na may benta. So siguro isang way namin na ma-educate, kagaya niyan may mga sinusupport kaming mga estudyante na gustong, kunyari may itatanong sa amin
o kaya naman mai-search sila or pag-aaralan, experiment, so sinusupport namin sila. So aside from that, syempre meron kaming mini page na kumbaga nagpo-promote din kami doon para hindi ito scam na kamukha nung iba na ibig sabihin yung tree planting, ito talaga yung totoong solusyon sa malawakang pagbaha. Meron kasing mga hindi naniniwala na yung tree planting nakakatulong para maibsan yung tubig. Pero ang totoo, yung mga puno na yan, may capacity, may water holding capacity yan na kaya nilang i-hold yung mga excess water na dapat ay magiging baha sa syudad, napipigilan yon ng mga puno sa pamamagitan ng paghawak ng moisture, mismo yung lupa, yung mga ugat nun. So ini-encourage namin kayo at saka ini-invite namin kayo na pumunta sa aming punlaan dito sa 1 Million Seedlings Nursery located in Barangay Mataas na Parang, San Ildefonso, Bulacan. Ang amin pong Facebook page, makisuyong, makipollow na rin at makilike. Pwede rin pong pakishare ang aming mga mini videos na nilalabas po doon. Maaaring makakatulong po sa inyong pang-araw-araw na pag-aalaga ng halaman. 1 Million Seedlings by Kaplanters sa Facebook page. Tapos, cellphone number po, 0933-664-8797 or 0936-178-1762.